Ang Jordanian ghost hunter na si Ehab Cosmea na ilang ulit na rin nating na-feature dito sa ating channel ay nagbahagi ng isang video na kuha matapos ang kanyang investigasyon sa isang abandonadong gusali dahil sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan, at habang siya ay papasok pa lang sa loob ng bahay ay nakarinig siya ng mga tunog mula sa loob. Yun ay kahit sigurado siya na wala namang tao na naroon. Agad niyang kinuha ang kanyang camera at sinubukan itong record. أظن هيك لحتى أشوف راسي صار يوجعني. مش حاسس بجو رعب، مش حاسس بسم الله الرحمن الرحيم. مع تلفزيون زي فيلم الرعب. والله سامع صوت، مش عارف هو جيران ولا مش جيران. نضلنا هيك واللي فوق هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات. Nang pumasok si Ehab sa loob ng bahay, ay nagumpisa siyang makarinig ng mga tunog at boses na nai-record din naman ng kanyang kamera. At mula sa kanyang kwarto ay nakita niya ang pagpapatay-sindi ng mga ilaw. Pero hindi niya napansin ang mistulang isang anino o itim na figura na sumilip sa kanya mula sa pintuang ito. Sa pagpasok ni Ehab sa loob ng kanyang kwarto ay wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon sa loob, pero di pa siya nagtatapos. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اسمعوا. طلع منظر. الله يلمسك، يسكر بإيدي، سكر بإيدي. والله خيال. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nakita ni Ehab ang paggalaw ng kanyang ilaw at ang pagsara ng pintuan ng kanyang kwarto. Pero ang mas makapanindig balahibo sa bidyong ito ay habang si Ehab ay nasa loob ng isa pang kwarto, ay nakita niya ang isang anino sa pintuang ito na mistulang sumilip sa kanya at agad ding umalis. Agad-agad naman na lumabas si Ehab ng kwarto
pero wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan ni Ehab sa bidyong ito? May isa nga kayang multo o G na sumunod sa kanyang tahanan mula sa kanyang mga investigasyon? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. May isang TikTok user na nagngangalang Eliza ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang gabi habang sila ay nasa tapat ng kanilang tahanan at may mapansing kakaiba mula sa kwarto ng kanyang anak na babae. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan itong kuhanan. Alright, my daughter's room is up there and we keep seeing some... Alright, put your flashlight up. Okay, wait, we're gonna look down for a minute, but put your flashlight down. Let's see if we can get it to go again. Alright, flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Watch it again. That's it, I'm going up there, I'm going up there. Put it down, put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. Alright, put it up, hurry. Oh, look at that. Nakuha na ni Eliza mula sa bintana ng kwarto ng kanyang anak ang paggalaw ng window blinds na ito na mistulang may tao na naroon sa loob na sumisilip sa kanila. Pero ang hindi nila nakita ng mga oras na ito ay ang napansin ng mga taong nakapanood ng bidyong ito na tila may isang itim na figura o imahe na mistulang isang tao na siyang nagbubukas ng window blinds na ito. Ayon kay Eliza ay sigurado siya na walang taong naroon sa loob ng bahay na mga sandaling nakuhanan niya ang bidyong ito at magpasa hanggang ngayon ay hindi niya may paliwanag kung ano nga ba ang nakuhanan nila nung gabing ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay mula naman di umano sa isang Indonesian ghost hunter na ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers. Ayon sa ating sender ay kuha ito sa paglilibot ng isang Indonesian ghost hunter sa isang abandonadong ospital sa Indonesia na kung saan sinasabing nagpaparamdam at nagpapakita ang multo ng mga naging pasyente at maging mga doktor at nurse. Sa umpisa pa lang ng bidyong ito nakuha na ng Indonesian ghost hunter ang mistulang isang pasyente na may maitim na balat at asul na kasuotan na naglakad patungo sa isang pasilyo, pero sa kanyang pagsunod dito ay tila ba bigla na lang itong naglaho. Totoo nga kaya ang nakuha na ng Indonesian ghost hunter na ito? Haunted nga kaya ang abandonadong ospital na ito sa Indonesia? Bulto nga kaya ng isang dating pasyente ang nagpakita sa kanya sa bahaging ito? Kayo na ang bahalang umusga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong teatro sa China na pinaniniwala ang haunted, na kung saan sinasabing marami di umanong mga multo ang nagpaparamdam at nagpapakita. Kaya naman dinarayo talaga ito ng mga ghost hunters na nagsasagawa ng kanilang investigasyon. At sa pagpasok pa nga lang ni Xiaolong sa loob ng sinehang ito,
我操！哎！谁呀？打不开呀！我操，全是拴的红线儿。哎呀，我操，全是拴的红线儿。谁呀？我操你妈！谁？我操你妈！我操你妈！这地方不对劲儿！我操你妈！哎呦，我去你妈Nag-umpisang mapansin ni Xiaolong ang pag-ilaw ng exit sign na ito na bigla na lang ding namatay. At sa bahaging ito ay nakarinig naman siya ng tunog na nagmumula sa gitarang ito. At habang sinusubukan naman niyang buksan ang isang pinto, ay nakita niya ang paggalaw ng susi nito na tila ba may kung anong nasa loob ng kwarto na pumihit sa lock ng pinto. Pero nang magawa ng buksan ni Xiaolong ang pintuan, ay wala namang tao na naroon sa loob.我操你妈！操！我操你！敢不敢出来？我耳鸣了呢！我操！是耳鸣了还是？哎呦我操！哎呦我操！哎呦我操！操你！
Muling nakarinig si Xiaolong ng mga tunog na unti-unting lumalakas at napagalaman niya na nagmumula pala ito sa pintuan ng isang banyo. Sinubukan ni Xiaolong na pasukin ng banyo at dito ay nakita niya ang paggalaw ng mga pintuan ng cubicle. Pero kagaya ng inaasahan ay wala namang kahit na ano na naroon. Matapos ito ay nakarinig naman si Xiaolong ng mga tunog mula sa basement at sinubukan niyang bumaba. At mula rito ay nakita niya ang isang mukha na nakadungo sa kanya mula sa bintana ng pintuang ito. Sinubukan pang pasukin ni Xiaolong ang kwarto pero wala namang tao na naroon sa loob. At matapos ito ay naisipan ng bumalik ni Xiaolong sa entablado ng teatro. Sergeant! Sergeant! 谁？谁呀？ 谁？ 我操你妈！还是人头啊！你看那个是弄娃子不？我操！不可能还是咱这儿盗的吧？ Mula sa entablado ay nakita ni Xiaolong sa mga upuan sa itaas ang dalawang itim na figura na mistulang mga tao na pinapanood siya. Agad-agad naman na pinuntahan ni Xiaolong ang lugar kung saan ito nagpakita at nang marating niya ito ay wala na ang mga ito roon. Pero di pa siya nagtatapos.我操你妈呀！你妈了个逼！过来呀！ 我操你！干我呀！干我！Habang nasa itaas si Xiaolong ay nakita niya mula sa entablado ang hindi lang iisa kundi maraming mga imahe na mistulang mga tao na bigla na lang ding naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong teatrong ito. Mga multo nga kaya na patuloy pa rin gumagala sa gusaling ito ang nakuhanan ni Xiaolong. Kayo, ano sa palagay nyo?
Noong taong 1888 sa London, England ay bigla na lang nabalat ng takot ang mga residente dahil sa pagkalat ng balita tungkol sa di umano'y isang serial killer o mamamatay tao na sa loob ng halos 6 na buwan ay may 5 prostitute ang magkakasunod na pinaslang sa brutal na pamamaraan. Kaya naman ang killer na ito ay nagkaroon ng alias o binansaga na Jack the Ripper. Magpasa hanggang ngayon ay walang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Jack the Ripper at bagamat may mga nakapagbigay ng depiksyon ng kanyang itsura na may itim na sombrero at itim na kasuotan ay hindi nagawang maluta sa mga kaso at ang kanyang kwento ay naging tanyag at umabot pa sa iba't ibang mga bansa. At dahil nga sa kasikatan nito taong 2015 ay nagkaroon ng isang museum sa England na may pangalang Jack the Ripper Museum na naglalaman ng mga kagamitan, mga wax na modelo at iba pang mga bagay na may kinalaman sa killer at sa mga isinagawa niyang krimen. Ang museyong ito ay pinaniniwalaang haunted na base na rin sa kwento ng mga taong bumisita dito at mga taong nagtatrabaho mismo sa loob ng gusali. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni na Jeff, Phil at Mark ng YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations sa loob ng gusaling ito. At habang kumukuha pa nga lang ng mga larawan si Jeff, ay may nakuha na agad siyang anino mula sa pintuan ng isa sa mga kwarto. At sa pagsisimula pa nga lang ng kanilang investigasyon, we have got someone that's keeping an eye on the place for us down in the reception area. We did speak to her. She doesn't want to go on camera. What was that banging? There was a loud bang from behind me. I heard that, Michelle. But it was not immediately behind me. It was, I don't know where. We did speak to her. She doesn't want to go on camera. Okay, so some sort of movement or banging from outside there. So this is the top floor, and this is a room, a mock-up of what it would have looked like and been like to be a woman on your own, being a prostitute, making money. This is also where I caught the picture of the shadow figure, which was taken from there, looking over to the doorway where Mark's standing, so it was like a figure half standing in and out the door when there was no one here whatsoever. I've seen you in one of my photographs standing in the door as a shadow figure. Can you tell me your name, please? If you can hear my voice, could you move something inside this room? If you can hear my voice, could you move something inside this room? What was this room like back in the days when you occupied this house? Was this used as your complete living space where you slept, ate, washed, and all the other things you do in daily living? What was this room like back in the days when you occupied this house? Was this used as... I'm going to ask this question to Joseph. When you lived here, London would have looked very, very different to what it is today. Was it a hard living you had? Or because you had your own shop and your own business, did you have enough? Was it a hard living you had? Or because you had your own shop and your own business? Sa umpisa pa lang ay nakarinig na ang grupo ng tunog at sa kwarto kung saan nalitratuhan ni Jeff ang isang itim na figura ay nai-record ng kanilang device ang poses ng isang babae. At sa lounge area naman habang sinusubukan ni Mark na makipag-ugnayan sa mga posibleng naroon ay nai-record ng kanilang device ang poses ng isang lalaki na sumasagot sa kanila. Pero habang sila ay nasa lugar na ito, if you can hear me, come here a minute. Look behind that camera, it looks like there's a figure there.
So that, as you can see, there's nothing there, yeah? What's that? I take some photos of what we are seeing, which is standing behind our static cam. For some reason, it's not being picked up on our infrared cams, our full spectrum cams, but we can actually see it with our own eyes. And we can't work out how or what this shadow is that's actually standing there. It looks like part of a figure. With a bowler hat on. Very odd. What was that? There's a voice. Can't work out how or what this shadow is that's actually standing there. It looks like part of a figure. With a bowler hat on. Very odd. Very odd. Very odd. Napansin ni na Mark at Jeff ang isang itim na figura o anino na malapit sa litratong ito na nakuhanan din naman ang litrato ni Jeff. At maya-maya pa ay narinig naman nila ang boses ng isang babae na nagsasalita. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang Jack the Ripper Museum. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa mga litrato ni Jeff. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pa nilang mga investigasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations. Narito na naman ang isang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang video ito. Ang video ito ay isa lamang POV o short film. At ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na binisita ang Ju-on House o mas kilala sa tawag na The Grudge House, kung saan pinaslang ng isang lalaki ang kanyang sariling asawa at anak na nagngangalang Kayako at Toshio, kung saan di umano hinango ang pelikulang Ju-on o The Grudge. Nang pumanig ang lalaki sa kwarto sa itaas, ay doon na nagsimula ang pagpaparamdam at bigla na lang sumara ang pintuan ng kwarto. At maya-maya pa ay nakita niya ang ulo ng isang tao na naroon sa hagdanan at hindi pa siya nagtatapos. Nang muling sinubukan ng lalaki na sumilip sa hagdanan at lumabas ng kwarto, nakita niya ang isang nakapangingilabot na babae na posible di umanong ang multo ni Kayako na lumapit sa kanya dahilan para siya ay matumba at mawala ng malay. At matapos ito ay natagpuan na lang ang kanyang kamera at hindi na muli pang nakita ang lalaki. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito,
Sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!